Pagbibinyag ni Jesus, natunghayan natin sa ating ebanghelyo na nung lumapit si Jesus kay Juan upang magpabinyag, sabi nga, John tried to prevent him. At pinipigilan ni Juan si Jesus hindi dahil basta ayaw lang niya, kundi dahil para sa kanya, hindi kailangan ni Jesus na magpabinyag because baptism symbolizes cleansing or washing, specifically of sins. Si Jesus, di ba't wala namang kasalanan? Ngunit ang sabi nga sa kanya ni Jesus, allow it now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Ito'y upang matupad ang kalooban ng Diyos. But come to think of it, that's the very life of Jesus. No? Marami naman siyang ginawa at pinagdaanan na hindi na kailangan o hindi na dapat. No? Una, syempre, yung magkatawang tao. No? Diyos na nagkatawang tao, kailangan pa ba? Parang ganun yung dating. No? Ang maghugas ng paa ng mga alagad, kailangan ba ang Panginoon na gawin ito? No? Ang magdusa at mamatay sa krus, at ngayon nga, ang magpabinyag. And He did it not just to be one with us, but accomplish His mission and to fulfill God's will. Kasi kapag ginagawa at pinagdadaanan niya ang mga bagay-bagay, nagkakaroon ng panibago at malalim na kahulugan. No? Halimbawa sa kanyang pagsilang at pagiging tao, nagkaroon ng malalim na kahulugan ang buhay at ang paglago ng tao or growth of man. Ang kanyang pagkapakasakit at pagkapako sa krus, nagkaroon ng malalim na kahulugan ang hirap at sakripisyo. At syempre, sa kanyang pagpapabinyag, nagkaroon din ng mas malalim na kahulugan ito. More than the cleansing, it gives us or reminds us of our own identity and mission. At ano ba yung identity natin? No? Ayon sa CCC o Catechism of the Catholic Church, by baptism, we become the adoptive sons and daughters of God, brothers and sisters of Jesus, members of His church, heirs of heaven and temples of the Holy Spirit. And we become incorporated into the church, the body of Christ, and made sharers in the priesthood of Christ. O tayo mga inampong anak ng Diyos, kapatid ni Kristo, miyembro ng simbahan, tagapagmana ng langit, templo ng Espiritu Santo, kaanib ng sambayan ng Kristiyano, katawan ni Kristo, at kabahagi ng pagkapari ni Kristo. Ang dami, no? Ang daming tinaglay o nataglay natin dahil sa bisa, no, ng binyag. No? At dahil sa identity natin, meron siyempreng inaasahang buhay, pag-uugali at gawain sa atin. No? There is a passage na may kaugnayan sa sinasabing identity natin ito bilang binyagan. At yun yung mga salitang, dito makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. No? Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Kaya sana we really strive to be sons and daughters of God and not of the devil. No? Kaya mamuhay talaga tayo ng tama, mabuti, makatotohanan at ng may pagmamahal. So in a way, our identity defines our mission. O kung sino tayo, yun dapat ang ating talagang ginagawa. Anak tayo ng Diyos, Kristiyano tayo, tagasunod tayo ni Kristo, ano ang dapat nating ginagawa? Ano ang inaasahan sa atin? With the many explanations and reflections of who we are as sons and daughters of God and as Christians or followers of Christ, alam na natin sigurado kung ano ang dapat at inaasahan sa atin. Of course, ang basic na inaasahan sa ating ginagawa na marami pa rin hindi nakagagawa ay ang magdasal, magsimba tuwing linggo at tumanggap ng iba pang sakramento ng ating simbahan. Yun yung sinasabing minimum requirement. No? Pero merong mas matindi. No? Maliban dito, sabi nga, bilang anak ng Diyos, dapat namumuhay tayo ng matuwid at umiibig sa ating kapwa. The past days, no, particularly yata in Thursday, merong sa unang pagbasa na more or less related dito, no, kung saan sinasabi nga kung tayo umiibig,
at hindi natin iniibig, o sinasabi natin magmamahal tayo at hindi natin iniibig ang ating kapwa, tayo ay sinungaling. No? At kung hindi natin sinusunod ang utos ng Diyos, or if we don't follow His commandments, we don't really love. No? Hindi rin tayo tunay na nagmamahal. No? Related, no? Yung pagiging matuwid at pag-ibig sa kapwa. Kaya nga, ito'y patuloy na pinapaalala sa atin, no? Dahil tendency nga pa rin ng bawat isa ay isipin ang sarili. No? Nabanggit ko nga sa aking huminya noon, ay yung isip ba na, paano ako? Paano na ako? No? Kawawa naman ako. No? Ako lang dapat ang sikat. Ako lang dapat ang bida. Ako lang dapat ang panalo. Ako lang dapat ang tama. Kapag ganun nga tayo mag-isip, hindi tayo kailan makapagmamahal ng tama, ng matuwid. No? And speaking of umiibig sa kapwa, sa Facebook may nag-post o ginawang article na yung palagi kong sinasabi sa aking humilya na ang pagtatama o pagtituwid ay tanda ng pagmamahal. Sabi nga doon, the people who love you will correct you. So, be open to criticism and put pride aside. Yun lang naman talaga ang problema eh. Yung pride, yung ego, kaya ayaw tumanggap ng pagtatama, no? Parang feeling, bakit kailangan sabihan ako? Tama ako eh, no? Ako nga ang tama eh, no? Parang ganun yung dating, no? So, dapat tandaan, people who love you will correct you. No? So, be open to criticism and put pride aside. Dahil inaasahan nga sa anak ng Diyos ay umiibig, bahagi ng mission din ay pagtatama. No? Kaya sa pagbibinyag ni Jesus, hindi lamang natin inaalala ang kanyang paglubog sa tubig. Inaalala din natin ang ating sariling paglubog sa buhay, Kristiyano. Kung anak tayo ng Diyos, ipakita natin ito sa paraan ng ating pamumuhay. Dahil sa huli, hindi ang ating sinasabi ang magpapatunay kung sino tayo, kundi kung paano tayo magmahal, mabuhay, at magtama. Amen.